Hello, everybody. This time we'll be discussing step 3 of online permitting and monitoring system permit to operate application. Natapos na natin yung steps 1 and 2 sa OPMS PTO application. Ngayon naman po yung ating step 3 ng OPMS PTO application. Lalong-lalo kung tayo po ay nag-a-apply ng permit to operate for the first time. At kung kayo po ay nag-a-apply ng permit for renewal, kailangan ba at paano ba yung permit to operate application sa atin pong step number 3? So basically, kailangan natin pumunta doon sa ating account, OPMS account, and kumpletuhin nyo nga yung steps number 1 and number 2 para makaproceed kayo sa step number 3. So, sa step number 3, kung tayo po ay nag apply ng permit to operate, for example, ng generator set, at tayo naman ay nag-ooperate ng generator set na may capacity na 300 kilowatts pababa, then hindi na natin kailangan ng sagot dito sa step number 3. Ano po? Dahil itong step number 3 ay para lamang po ito sa mga air pollution source installation during the application na meron silang requirement for emission testing. So, halimbawa, kung ang genset capacity ay nire-require ng certain rule and regulation na kailangan mayroong emission testing, dito po ay ilalagay ang mga information gaya ng stock tester information, sino po ang conduct ng stock testing, sino yung pumunta sa field para mag-conduct ng testing, emission testing, at sino naman mismo yung laboratory na nag-analyze nung air sample. Yung laboratory na nilalagay natin dito, yung nasiselect na lamang din, no? At kung alin yung accredited na laboratory na nakas-indicate dito sa drop-down list, yun na lang din ang hahanapin natin. So kung tayo po ay nakipag-contract sa isang source emission testing firm, pero wala sila sa listahan, bali wala po yun. Again, pagka exempted for emission testing ang ating generator set, ito pong information sa step number 3 ay pwede po yung not applicable na. So we can skip yung pong step number 3. Pero kung ano naman po, kung required tayo ng emission testing, then hahanapin natin dito ang stock tester o yung ating source emission testing firm. Select lang natin po dyan. At yung laboratory. At yung panghuli, yung emission or ambient test details. Pero kung ito po ay emission testing, dito po natin ilalagay yung mga information nung emission testing. So, kung ambient air quality monitoring ang ginawa, pwede rin po yan dito. May mga pagkakataon yung ating mga equipment ay hindi naman ni-require ng emission testing, pero ni-require naman sila ng ambient air quality monitoring. For example, yung mga crematory machine o hindi naman to the point na magkakandak ng emission testing, pero dahil yung kanilang equipment pwede makaapekto sa hangin, pwede mag-alter ng air quality. So, inire-require lamang yung ambient air quality monitoring. So, dito sa step number 3, yung detalye po ng emission test at kung ambient air quality monitoring ang requirement, ambient test details. So, ayan po ay selection at saka pag-provide ng mga detalye. And then once na
kompleto na yung information, you can click proceed. Again, sa mga hindi required ng emission testing or ambient air quality monitoring, ito pong step number 3 kung nag-a-apply tayo ng permit to operate. Like for genset, fuel storage tank, kung hindi kailangan ng emission testing, kahit po i-skip nyo na yung step number 3. So just click next or dito po sa baba yung proceed para lumipat kayo ng step number 4. At sa step number 4, kung hindi naman po required ang step number 3 sa atin dahil exempted tayo for ambient air quality monitoring at saka emission testing, you can proceed now with step number 5. At dyan po, dina-download na natin ang ating application form. So we just generate the application form at doon sa step number 6, i-upload natin ang ating pong application form. So that's the step number 3. At kadalasan, dire-diretso na yan to step 4, step 5 hanggang step number 6. So thank you very much everyone. Kung kayo po ay may gusto pang malaman on how to apply for permit to operate, pwede kayo mag-comment sa comment section. If you want to learn more about permitting, registration, and reporting, you can subscribe, share, and like this video. Maraming salamat everyone. Thank you very much po. And God bless us all.